May tanong sa akin, pinadalan po ako ng demand letter. Kailangan ko daw magbayad before 5 days. Ano po yun? Pananakot po ba yun? O normal po talaga yun? Salamat po, sagot. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin yung po bang nakalagay na number of days dun po sa demand letter ay pananakot po ba? Or normal lamang po yun? Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga is, pinadalan kayo ng demand letter, no? Tapos kailangan daw magbayad before 5 days. Okay, ano po yun? Pananakot po ba yun o normal po talaga? Salamat po sa sagot. Okay, ito lamang po yan, no? Kasi alam naman po natin itong mga bugo at abusadong online lending apps hindi marunong maningil. So, kailangan i-determine muna natin kung legitimate po ba yung demand letter or hindi. Okay, so ito po yung gawin po muna natin. Okay, check muna natin yung demand letter kung meron po yan letterhead. Okay, kasi po bakit kailangan ng letterhead? Dapat po malaman natin kung kanino po nanggaling yan. Okay, dapat nakalagay doon yung pangalan ng company, address, contact details po ng company, yung cellphone number, landline, or email address. Now, bukod doon, kailangan po nakalagay din kung sino po yung padadalan. So, ano po bang pangalan ng padadalan, address, contact details, yung cellphone number, kung may landline number, tsaka email address, dapat nakalagay po doon. So, yun po yung dalawa. Pangatlo po, yung body of letter. So, sa body of letter, nakalagay po dapat doon is yung details ng utang. Okay? Kumbaga, sample po dyan is, kailan po ba na-disburse, magkano yung na-disburse, gaano katagal na hindi nakakabayad, no? Tapos, magkano po yung total na babayaran. Okay. Pero it varies po hindi ho lahat ganon. May mga naglalagay lang po doon ng kung magkano yung total na amount na babayaran, no? Meron naman ho din naglalagay lang na na past due na sila tapos ito number of days ang kaya hindi pa nila na nababayaran, no? It varies po, depende. Pero dapat merong at least detalye nung utang. Okay, sumunod, lalagyan po talaga yan ng tawag dito ng number of days. Okay, ang tawag po dun kasi is compliance period or kumbaga time frame of action. It doesn't necessarily mean po kasi na yun yung number of days na magbayad kayo. So dapat yung yung number of days na inilagay doon is binibigyan kayo ng pagkakataon kung kumbaga na asikasuhin yung inyong nahiram. Not necessarily na magbayad. So, ibig sabihin po, pwede kayong makipag-negotiate sa kanila ng payment option o kung ano po yung po pwede nyo, mag-promise to pay kayo o magpaparcel kayo, nasa sa inyo po yun. Basta kung ano po yung nakalagay na number of days doon, yun po is hindi siya directly na pinagbabayad kayo within that period. Okay? Yun po is doon sa mga legitimate na na mga demand letter. So, tapos, bukod doon, pag hindi po ang nakasaad pa doon is, pag hindi po natupad, yung number of days na nakalagay po doon, o yung compliance period, ilalagay niya rin kung ano yung kanilang susunod na action. Okay po? Nakalagay din po yun doon. Tapos, syempre, pipirmahan kung sino po yung representante nila. It doesn't mean po na na pagka nilagyan nila ng, for example, na magpupursue sila ng small claims court, tinatakot tayo. O di kaya, yung pagbibigay po nung compliance period is tinatakot din tayo, hindi po. Pag yan po legitimate, na-check nyo na legitimate, ang gawin nyo po is tumalima kayo. No, kasi ito, sasabihin ko sa inyo, kaya ko sinasabi na i-check nyo kung legitimate yung demand letter. Kasi po, kung sa bugok at abusadong online lending apps yan galing,
malabo ho yan. Malamang ho yung pananakot letter talaga. Okay po? Kasi, ito po sasabihin ko sa inyo ay, ulitin ko, yung nakalagay po na numero doon, it doesn't necessarily mean na pinagbabayad kayo. Kasi po, yung mga ganong style yan, bugo katabusadong online lending apps talaga yon. Okay? Kasi pinagbabayad kayo within 5 days eh. Ngayon, kung ang nakalagay po doon is, we're giving you 5 days, no, to comply, well, ano yun? Compliance period yon, no? Regardless yon kung magbabayad ka ng buo, ng partial, or makikipag-negotiate ka sa kanila. Okay po? Yun po yung tamang demand letter. Now, dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, ang pananakot letter niya mga yan, yung tawag nila nga demand letter is kung ano-anong batas ang nakalagay. No, may nakalagay pa ron, nasa ano na raw po, nasa warrant section. Alam niyo ho yun, talagang kukultahin yung isipan po natin. No, para tayo'y matakot. Now, kung hindi ho kayo sigurado dun sa natanggap po ninyo na demand letter, kumonsulta ho tayo sa abogado. Kasi po, yung mga abogado po ang nakakaintindi niyan at nakakaalam. Pinag-aralan po nila na matagal yan. So, sumangguni po kayo sa kanila. Kung wala po kayong extra na pera, po pwede naman ho kayo pumunta sa PAW. Or, kung may malapit po sa inyo na na notary public, no, alam din naman po nila yon. Siguro there's a small fee po kayong babayaran. Or, kung meron po kayong corporate lawyer, baka po pwede po kayong makisuyo sa kanya, no, na may check man lang yung demand letter. Kahit di na kayo manghingi ng advice, no? May check lang kung legitimate. Okay? Kasi po ganito yan, no? Doon po sa sa mga corporate demand letter, may may abogadong pipirma diyan. Maaari nyo naman po checkin 'yon sa Supreme Court natin. May nakalagay po doon yung yung mga listahan po ng mga legitimate na mga abogado. Okay? So, maaari nyo rin siya i-check doon. Kung talagang wala kayong abogado, no? Pero ako talaga suggestion ko, ipa-check niyo po sa abogado. And tumalima kayo. No? For example, sinabihan mo kayo na we're giving you 5 days, no? Na maayos po itong problema niyo sa sa inyong nahiram na pera. Well, makipag-ugnayan ho kayo sa kanila kasi kung hindi naman ho talaga nang haharas yung mga ola po ninyo or yung lending po ninyo or yung financing ninyo, makipag-usap po kayo ng maayos. Kasi po ang nangyayari po sa atin, no, kalimitan, pagka po alam natin na wala pa tayong pambayad, nininervyos na kagad tayo. Hindi na ho natin sinasagot yung tawag, hindi na natin sinasagot yung yung mga emails nila. Akala natin, yung kumbaga ginigipit tayo, hindi po. Kasi trabaho naman po talaga ng mga maniningil na makipag-coordinate po sa atin para po masolusyonan yung ating problema or pangangailangan na malutas. Kasi ang obligasyon po is yung utang, obligasyon yan eh. Hindi naman ho yan yung kagaya ng iba na pagka sagsubo ng kanin na mainit, iluluwa, hindi po. Obligasyon po natin yan. Kasi po, kung legitimate naman po yung naging transaction ninyo, definitely yan, masabi sa inyo yung inyong obligasyon, which is the Truth in Lending Act. Tapos, hindi naman kayo hinaharas. Dumaan sa proper channels po. So, wala ho kayong dapat na ikatakot. Kasi po, yung mga yan, tatawag talaga yan. Okay? Ngayon, kung meron silang mga field officers, pupunta ho talaga sa bahay nyo yan. So, it doesn't necessarily mean pinuntahan tayo sa bahay, i-harassment na po, hindi. Kasi po, kasama po sa cycle yon ng paniningil. Sana po, na kahit pa paano, naiintindihan po natin. Kasi, may mga nagme-message po sa akin na lagi daw silang pinupuntahan po ng maniningil kahit nakakapagbayad naman po sila. So, tinanong ko po ngayon, ano po ba yung pagbabayad nyo? Buo po ba? Hindi daw partial. Kaya po kayo pinupuntahan. Kasi, syempre, para kumbaga, makapag-renegotiate. Kasi po, hindi naman ho talaga tama na puro partial lang ibabayad nyo nang wala namang abiso sa kanila. Kasi sabi nga sa inyo, kung maayos naman kausap, ba't hindi nyo kausapin? Wag ho yung kayo mag-initiate na, babayaran ko lang ganito, ganyan, di ba? Kasi po, meron kayong pinirmahang kontrata. Okay? And ang contract po is binding yan. Paano kung talagang
ano yan, legitimate talaga na pautangan, di po ba? Napadalang kayo ng demand letter. Paano kung maghabla ho talaga ng small claims? Di, ang masakit pa ho sa ulo. Di po ba? So, huwag nyo nang paritingin doon sa small claims. No? Pakipag-ugnayan na kayo kung maayos naman kausap. Ngayon, kung yan po'y bugo katabusan ng online lending apps, naku po. Kahit iuntog ho natin ang ulo natin sa bader, hindi ho makakausap ng maayos yung mga yan. Mas mahinam pa ho makipag-usap sa aso. No? Kasi yung aso, sasagot yun. Kakahol kahit papaano. Yung mga yan, hindi. Oh. Di po ba? Puro kalokohan lang po talaga ang sasabihin sa inyo yan. Kaya nga po sabi sa inyo, determine nyo po muna kung yung demand letter is legitimate or not. So sinabi ko naman po kanina, kung ano yung po pwede nyo checkin. Ngayon, kung talagang hindi pa rin kayo sigurado, medyo may doubt pa rin kayo, ipacheck po natin sa abogado. Ano po? Kasi po, yan demand letter is yan yung huling hakbang po nila, no? Kung sila po ay maghahabla po talaga ng small claims case sa small claims court. So, dun pa lang po, tapusin na natin. Kung binigyan ho kayo ng 5 araw, 7 araw, 10 araw, o 30 days, tumalima po tayo. Hindi naman ho ibig sabihin sisingilin kayo kung legitimate po yung demand letter, ha? Hindi po. Kasi, compliance period po ang ibig sabihin doon. Binibigyan po kayo ng pagkakataon na maayos po, no, yung inyong nahiram sa kanila. No, not necessarily minabayaran. Pwede kayong makipag-negotiate po sa kanila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.